are who God says that we are. Amen? Hindi tayo dinidefine ng ating pangyayari sa kapaligiran. So, ibig sabihin na tayo ay hindi tayo kung sino ang sinasabi ng paligid mo o ng bulsa mo o ng ganito, wala kang pera. Right? Yan ka. May sakit ka. Yan ka. Right? But we are defined by who God says that we are. Amen? By the stripes of Jesus, I am the healed of the Lord. Amen? Kahit wala kang pera, for I know the grace of my Lord Jesus Christ, that though He was rich, He became poor, so that through His poverty I might become rich. So I say and I declare, based on the Word of God, I am abundantly supplied. I am rich. Temporarily nga lang, walang pera. Amen? Pero rich ako in Jesus' name. Amen. Kahit may mga bayaran ako na nagpapatong-patong in Jesus' name. I am well supplied. Because I am not defined by my circumstances. I am not defined by the situation around me, but I am defined by the Word of God. Amen. Isa sa mga naalala ko pa, na binabanggit natin ito, katulad ng I am well provided for. Hindi dahil sa, Lord, may pangangailangan ako, I am well provided for. No. We declare that is because that is what God says that we are. We are well provided for. May pangangailangan na wala, that is our declaration. Amen? Praise the Lord. So this is a blessed day. A happy first Sunday na September. Lumabas na si Marichan ba yan? Umahok na ng gitara, lumabas tayo ng mic. So may naririnig na kayo ng mga awiting pampasko, right? But God is good. Kailan lamang 2023 nag-uumpisa tayo, sumalit ngayon, ilang buwan na lamang, matatapos na naman ang 2024. Subalit, maaaring nakikita ninyo, maaaring tinitignan ninyo yung sarili ninyo yung mga nakaraang buwan, na parang kulang kami sa ganito, nakikita namin yung mga problema, nagkasakit si ganito, kulangan sa ganito. But think about this, nandito ka ngayon. Right? Napagtagumpayan mo ang mga bagay na inaalala mo noong February. January, February, March, April. Nag-aalala ka dati, pero andito ka ngayon, napagtagumpayan mo, nabayaran mo din naman. Right? Hindi dahilan sa kung anumang bagay, kasi alam mo na kung sa kakayanan mo, Lord, hindi ako yun eh. Pero ikaw ang nag-provide. Amen? Because God is good. At yun po yung laging, alala niyo yung apat na bagay na dapat nating ipukit sa ating mga puso. Right? Apat na bagay. Isa doon, isa lang. Yung God is good to me. Sapagkat mahal ka ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ako ng Diyos. At mahal ka ng Diyos. At ang Diyos ay mabuti sa iyo. Pagpapatuloy po natin sa sandaling ito ang inumpisahan natin last week na pinamagatan natin 7 things that the devil wants to do for your life. Or subtitle lang yan, ang pamagat talaga natin yan is the devil has a plan for your life. But that's the truth about it. Maaaring i-sound, maaaring ang ano ninyo, Pastor, ayaw kong yan yung maging pamagat para sa akin. God has a plan for my life pa rin. Yeah, I agree. Pero yun yung nais kong ipamagat kasi nais kong hulihin ang iyong atensyon na ang Diyos ay may plano sa buhay mo pero huwag kang pakampante. Kasi there is an enemy, merong kaaway na nagnanais na i-devour ka. So 7 things that the devil wants to do for your life. Magbibigay lang ako ng review doon sa mga na-highlight natin last week. Una, na nire-remind sa akin ng Panginoon na highlight last week is una, pananampalataya ang nagbibigay ng kapangyarihan at nagpapangyari sa ating buhay sa lahat ng ginawa at binayaran ni Jesus sa krus para sa atin. Right? Faith is the thing that empowers or enables or manifests all of the benefits of the cross.
yung binanggit natin kanina. So pananampalataya ang magpapangyari no, na lahat ng benefits of the cross. But doubt, of course, kapag tayo ay nagduda, ito na yung makakapag-agaw ng ating pananampalataya, ika nga. Sapagkat kapag tayo ay nagduda, inilalagay natin ang sarili natin sa place na kung saan naniniwala nga ba ako sa iyo o hindi ako naniniwala, Lord. So we are not in a receiving mode kapag nagdududa. Amen. Narito pa po ba kayo? Okay. Binanggit din natin nung nakaraan that God is not in any of those things, in doubt. Wala siya kapag nagdududa tayo, hindi mo matatagpuan ang Diyos doon sa pagdududa. Matatagpuan mo ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa buhay mo kapag ikaw ay nananampalataya. Pero kapag nagduda, God is not there. God is never there. In doubt. Right? Hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Number 2 na inaalala ko that you are, number 3 yan siya doon sa outline natin, that you are the gatekeeper of your own life. Ikaw ang siyang gatekeeper or tumatayong tagapagbantay sa pintuan ng iyong buhay. O ibig sabihin lang yan that you have the authority in your own life. Meron kang authority sa buhay mo. Minsan tayo mga mananampalataya ay naniniglect natin ang bagay na ito. Na para bang inaasa natin sa Diyos, Diyos, Panginoon, bahala ka na sa sitwasyon ko. But the truth is, Jesus Christ died on the cross 2,000 years plus ago para ibigay sa iyo ang lahat ng kakailanganin mo sa buhay na ito. 1 Peter chapter 3, He has given us all things that pertains to life and godliness in the knowledge of Him. So hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa sitwasyon natin. Nung ibinigay niya si Jesus doon sa krus sa Kalbaryo, hindi lamang niya binigyan ng kaligtasan. Binigyan niya rin tayo ng kagalingan, katagumpayan. Binigyan niya rin tayo ng karunungan at ng lahat ng kakailanganin mo sa buhay na ito tungo sa isang buhay, right, na masagana at matagumpay. Subalit ang lahat ng iyon ay napapangyari sa ating buhay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Panginoon, naniniwala ako na ako I am the righteousness of God because of Christ Jesus. He died on the cross for me. Ay lahat ng ito ay nangyayari sa buhay natin sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. So you are the gatekeeper of your own life. Ikaw ang nagbabantay sa pintuan ng iyong buhay. You have the authority. Ibig sabihin, kung sino ang papapasukin mo, siyang makakapasok. Kung sino ang tatanggapin mo na pumasok sa buhay mo, siyang makakapasok. Maliban na ito ay pahintulutan mo, ang anumang bagay ay walang kapangyarihan na pumasok sa buhay mo. So kung merong mga gawa ng kaaway na nakapasok sa buhay natin, definitely napapasok mo. Maaaring hindi mo sinasadya, pero sa kawalan ng iyong kaalaman. O hindi natin inakala na ang kaaway pala ang napapasok natin sapagkat the devil is in disguise. Remember, alam nyo, the enemy uses deception. Ang deception ay pandaraya. So ang isa sa mga bagay, kapag ang tao ay nadadaya, naniniwala siya ng isang bagay na akala niyang totoo pero hindi. Yun yung pandaraya. So akala mo, totoo yung napapapasok mo, mabuti yung napapapasok mo, yun pala masama, deception. Right? Ginagamit ng kaaway yun sa ating kaisipan. Ang deception o pandaraya ng kaaway, panlilin lang, ay yung parang bang natutulog ka. Kapag nadideceive ka, hindi mo alam na nadideceive ka. Maliban na lamang na ikaw ay na-realize mo, oy, nadaya pala ako, na-deceive ako. Doon mo ma-realize. Parang pagtulog. Hindi mo alam na tulog ka, habang ikaw ay tulog. Amen po ba? Malalaman mo lang na nakatulog ka nung nagising ka na. Uy, nakatulog pala ako. Ay. Pero gano'n ang deception. Hindi mo alam na nadideceive ka, samantalang ikaw ay nadideceive. So that makes it powerful. Kasi maliban na tanggapin mo ang katotohanan,
ang deception ay patuloy mong maipapamuhay sa buhay mo. Amen. Ang deception ay naka-counter lamang ng katotohanan. Ang deception ay umaalis lamang kapag tinanggap mo ang katotohanan. Amen po ba? Parang kadiliman, ang dilim sa paligid mo. Madilim, deception. Pero kapag binuksan mo yung ilaw, umaalis ang dilim. Right? Maliban na marinig natin ang katotohanan at tanggapin ang katotohanan, doon lang umaalis ang kadiliman na yan o ang deception sa buhay natin. So mahalaga na nakakarinig tayo ng katotohanan. Subalit hindi nagtatapos doon na marinig mo lang ang katotohanan, kundi tanggapin mo ang katotohanan. Kasi yun yung magpapalaya sa'yo sa kasinungalingan. Narito pa po ba kayo? Nais kong idagdag, sapagkat ang ikatlo, na pangalawa dyan sa outline natin, na from last week, that God has a good plan for your life. Ang Diyos ay may plano sa buhay mo. No question about that. Mabuti ang Diyos. At ano man ang sinasabi ng iba, halimbawa, mayroong mga preacher na magsasabi na ang Diyos ay, hindi all good, may pagkakataon ang Diyos ay magpapadala sa iyo ng kasamaan. Right? I beg to disagree. I believe that my God is a good God. Ni-reveal siya ni Jesus Christ. Si Jesus ang nag-reveal sa kanya ultimately ng karakter nitong Diyos na ito na may lalang ng langit at ng lupa. Minsan, si Jesus ay hindi gumawa ng kasamaan. Amen. Hindi si Jesus gumamit ng sakit karamdaman para turuan ang tao ng leksyon. Sa halip, ang lahat ng sakit karamdaman ay pinagaling ni Jesus. Sino man ang lumapit sa Kanya, walang tanong-tanong. Siguro nagkaganyan ka dahil sa katigasan ng ulo mo, sinabihan ka lang huwag kumain ng mga ganito, kain ka pa rin na kain. Hindi pwede, hindi kita pagagalingin. Ang ibig sabihin ng lahat ng lumapit sa Kanya, lahat. Walang tanong-tanong. Pinagaling. Lahat. Yun yung nais na ipinta ng kaaway sa buhay natin. Na ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng sakit karamdaman. Tinuturuan ka niya ng leksyon. But no, I beg to disagree because my God is a good God. Amen. Amen. And I experience His goodness. Amen. Naranasan ko ang pagliligtas ng Diyos sa buhay ko. Naranasan ko ang pagbibigay niya ng purpose sa buhay ko. Naranasan ko ang pagpapagaling ng Diyos. Naranasan ko ang pagpapalaya ng Diyos sa bisyo. Amen. Naranasan ko ang pagpapalaya ng Diyos mula sa pagbagsak or failure. Ang lahat ng naranasan ko sa buhay ko ay kabutihan ng Diyos. Never ako na nakaranas sa buhay ko na pinahirapan ako ng Diyos. Amen. At kung ako man ay naghihirap, halimbawa, yan ay hindi gawa ng Diyos. Maring gawa ko. Right? Pumalya ako siguro sa hindi maayos na pag-asikaso dito sa mga bagay nito, kaya ako nararanasan. But you never accredit bad things to God because God is a good God. He is the Father of lights in whom there is no shadow of turning. He is a holy God. Ibig sabihin ng holy, banal, at ang ibig sabihin pa ng banal ay puro. So kung siya ay mabuti, ibig sabihin hindi siya nahaluan ng kasamaan. Amen. Kasi holy. Puro na Diyos. Purong mabuti, purong mapagmahal, Diyos ng pag-ibig, at ito yung pinaglagakan natin ng pananampalataya sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. But God has a plan for your life, but there is an enemy whose goal is to steal, kill, and destroy. May plano ang Diyos sa buhay mo, ang Diyos ay mabuti, subalit merong kaaway na nagnanais sirain ang buhay mo. Right? At hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Kundi minsan nagpapahintulot natin sa buhay natin. Two lies that Satan wants you to believe about Him. Idadagdag ko ito. Dalawang kasinungalingan na nais ng kaaway ni Satanas na paniwalaan mo patungkol sa kanya. Una, na si Satanas, he doesn't exist
and really has no influence in the affairs of men's lives. Ang unang kasinungalingan na nais niyang paniwalaan ng bawat tao, hindi totoo si Satanas. At hindi siya involved sa affair ng mga tao. At isang kasinungalingan. So kapag ginawa ito, kapag pinaniwalaan ng tao, hindi totoo si Satanas. Right? Ang nangyayari, this allows him to operate as a thief at work while everyone stands idly by and no one resists him. Kung hindi mo pinaniniwalaan na hindi totoo si Satanas, hindi totoo si Satanas. Right? Ang mangyayari, pinapahintulutan mo lang, nakakapag-work si Satanas bilang magnanakaw. Remember, you are the gatekeeper of your own life. May pumasok sa pintuan mo, kumatok, right? Kumuha ng iba't ibang mga gamit, sabi mo, hindi ako naniniwala na merong magnanakaw. Hindi yan magnanakaw. Nandiyan na nga sa loob mo, kinuha na yung hindi pa magnanakaw. Kasi hindi mo pinaniniwalaan. Right? So, pwede siyang pumasok, mayat-maya sa bahay mo, kunin yung mga gamit mo. Naalala niyo ba yung kwento? May naalala akong kwento. Naalala niyo yung kwento na maaaring ang iba ay narinig na ito? Yung isang may-ari ng bahay, na mahal niya yung bahay niya, at merong nakakursunada na mayaman sa bahay niya. Sabi nung mayaman, bibilin ko ang bahay mo. Kahit magkano. Sabi niya, hindi ko pinagbibili ang bahay ko. Kahit magkano, bibilin ko ang bahay mo. Hindi niya pinagbili. Hanggang sa talagang gustong-gusto nitong bilhin yung bahay, talagang nagustuhan niya. Ang sabi nito, pwede ko bang bilhin yung kapiraso lamang sa taas lang ng pintuan mo? Yun lang. Kapiraso lang sa taas ng pintuan. Doon sa parang hamba. Pwede ko bang bilhin yun? Kahit yun lang, pagbili mo sa akin. O sige, bilhin. Pagbili ko sa'yo, ano naman ang kinalaman niya? So pinagbili niya yung kapiraso ng bahay niya. Ang ginawa nitong bumili ng bahay, nilagyan ng pako. Pako, de 4, hindi mo matatanggal. Ha? At hindi mo pwedeng tanggalin kasi binili niya. So anong ginagawa mo dyan? Bahay ko yan eh. Hindi mo na bahay yan. Binili ko na yung kapiraso yan eh. Nagkaroon sila ng kasulatan. So walang magawa yung may-ari. At kasi may pako na. Ang sumunod na eksena, pagdating sumunod na araw, sinabitan ito ng patay na pusa. Nakaamoy na ba kayo nun? Patay na nabubulok na pusa. Patay lang ito. So sinabit niya, sabi ng may-ari, anong ginagawa mo? Ba't mo sinasabitan yan? Sabi niya, bahay ko to eh. Hindi ito. Pako ko to eh. Right? So ganun ang ginawa niya. Walang nagawa yung may-ari ng bahay. Eventually, nabulok yung pusa. Nangamoy. Siyempre, pagpasok niya, paglabas niya, nando doon yung patay na pusa. Hindi niya na matiis. Right? At kahit naman na ito, halimbawa, mabulok na ito, uurin at mabulok. Pagpasensyaan niyo na po yung mga magagaling ang imahinasyon dyan. Naglalaro ng imahinasyon yon. Inuuod na, mawawala din yan. Kahit nang isipin niyang ganon, nandiyan dyan pa rin yung pako, sasapitan pa rin yan. Right? Kasabihin niya, bahay ko yan eh. Sabihin nung bumili, pako ko yan eh. Right? Eventually, ano nangyari? Ibinenta niya yung bahay. Sa isang pagkakamali, ibinenta niya ang kapiraso ng bahay na nilagyan ng kaaway ng kung anumang bagay na gusto niyang pangyarihin sa buhay nito. Ang diablo ay ganun kumilos sa buhay. Deceptive. Minsan sa mga bagay na pinahihintulutan nating maliit na bagay, pag inari niya ito, kaya sabi sa Biblia, do not give the devil a foothold. Huwag ninyo siyang bigyan ng something na maapakan niya. Foothold. Ang foothold ay something na naaapakan mo upang ikaw ay pumataas ulit. Pag binigyan niyo siya ng isang foothold, sigurado aakyatin ka niya. Or sa aking translation, yung foothold, huwag mong ilagay yung paa mo at laro-laruin yung devil. Huwag! Kasi hahatakin ka niya pababa. But that is how he works.
ang nakakalungkot na nag-work siya sa buhay ng marami na kahit sa mga mananampalataya kasi out of deception. Kulang sa kaalaman. Right? So isang bagay na nais ng kaaway na paniwalaan natin sa ating buhay patungkol sa Kanya na siya ay hindi totoo. Para siya ay makapasok, makapandaya. Pangalawa, na bagay na nais ng kaaway na paniwalaan natin sa Kanya, patungkol sa Kanya, is that He is all-powerful and goes around attacking and devouring whomever He chooses, anytime and anywhere. So ang isang kasinungalingan naman ay yung pinaniniwala niya ang tao na siya ay powerful, all-powerful, na kung kailan niya gustuhin na i-devour ang tao, ay madi-devour niya. Hindi din totoo. Kasi nga, kapag yun naman ang nangyari, this allows him to control and intimidate through fear. Kung ganoon ay, kung iniisip natin na napakamakapangyarihan ng kaaway, ay mai-intimidate niya ang tao. Pag sinabi niya, huwag ka pupunta doon, hindi ka pupunta kasi andyan ang Diablo. Sige, gagantihan ka niya. Wala ka nang magawa. Kung iisipin mo that he is too powerful, the truth is, he cannot just devour anyone whenever he wishes. He seeks an entry. Naghahanap siya ng entrada sa buhay. Hindi siya makakapasok lang. Katulad ng aking ini-illustrate sa inyo, maaaring ang illustration na gano'n, halimbawa ay, hindi ninyo pinapapasok, huwag ka pumasok dito. Ay? Pero pwede ba ako maglagay ng pako dito? Sige, basta huwag ka pumasok. Ay? Andyan ang kaaway, nilagyan niya ng pako. Ay? Hindi mo nga pinapapasok, pero binigyan mo ng pako. The truth is, he cannot devour anyone whenever he wishes. So hindi siya pwedeng pumasok basta-basta. He seeks an entry. Maghahanap siya ng lulusutan upang makapanira. 1 Peter chapter 5 verse 8. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sinisik niya. So ibig sabihin, kapag nagsisik siya, naghahanap, hindi lahat nasisila. Naghahanap siya ng masisila. Kasi kung lahat masisila, hindi niya nahahanapin kung sino masisila. Basta sisilain niya lahat. Right? The truth is that Satan has already been defeated by our substitute, the second Adam. So si Satan is not all-powerful. He is defeated. Right? He is defeated by the second Adam, our Lord and Savior Jesus Christ. And we now know that we have authority over him. We can resist him, cast him out, and give him no place or opportunity sa buhay natin. Pero dapat malaman natin kung ano yung kanyang mga schemes or tactics. So number 3, naalala niyo number 1. Number 1, 7 things that the devil wants to do for you is number 1, he wants you to doubt. Number 2, he wants you to live in fear. For you to live in fear. Number 3, for you to feel insecure or doubt who you are in Christ. Yun yung gusto niya mapangyari sa buhay mo. Maging insecure ka. Right? Pagdudahan mo ang iyong identity kay Kristo Jesus. Tayo po ba, matanong ko lang, alam po ba ninyo ang inyong identity kay Kristo Jesus? Alam niyo po ba kung sino kayo kay Kristo Jesus? Kung hindi pa, at matagal na kayong Kristiyano, ang tanong ko, bakit hindi natin inaalam kung sino tayo kay Kristo Jesus? Alam ba natin na tayo ay in Christ Jesus? We are the righteousness of God in Him. Alam ba natin that in Christ Jesus, we are forgiven? We are accepted in the Beloved? Alam ba natin yun? Alam ba natin that Christ always leads us in triumph in Christ Jesus? Alam ba natin that in Christ we are not a victim, but we are a victor? Alam ba natin that all through these things na maaaring nararanasan natin, we are more than conquerors through Him who loved us? Kung hindi natin alam yon, ang gagawin ng kaaway sa atin ay gagawin niya tayo na ma-insecure tayo. Tingnan mo,
tingnan mo ang pangyayari sa buhay mo, na wala kang security sa buhay. Hindi mo iniisip ang halaga mo, insecure ka sa halaga mo, worth mo. Right? Hindi mo alam kung mahal ka nga ba ng Diyos. Hindi mo alam kung ikaw ay mapupunta nga ba ako sa langit. Insecurity. Hindi mo alam kung gaano ka kahalaga sa Diyos. So, the enemy wants you to feel insecure. Insecurity can be a stronghold. Kapag insecure ka, hindi ka secure, mababa ang tingin mo sa sarili mo, na ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. Sakitin ako, matanda na ako, wala akong pera, mamamatay na ako, walang mangyayari sa buhay ko. Those are kinds of insecurities. Hindi ko kayang gawin yan, katulad ng ginagawa nila. Right? Minsan naiisip mo na hindi ka talaga mahal ng Diyos, insecure ka. Right? Ang pinakamalaking insecurity, kung hindi mo alam na ikaw ay pupunta sa langit kapag ikaw ay nawala na sa mundo ito. Right? Pero ang ugat ng lahat ng ito ay kung tayo ay secure sa pag-ibig ng Diyos, sa ating identity kay Kristo Jesus, then we can stand strong in who we are. Insecurity can be a stronghold. Insecurities feed mental health issues like depression, low esteem or self-esteem, low self-esteem, and anxiety, and often contributing factor to sickness. Ang pagiging insecure ay nag-feed sa ating mental health. Right? Sa mga issues na nandito sa isip natin, katulad ng depression. Right? Kapag medyo nadidepress ka, depression is something na parang nawawalan ka ng pag-asa, depression yon. Natitignan mo na yung mga bagay na negatibo sa buhay mo na parang wala kang makitang future, nadidepress ka. Pagiging insecure, kapag ikaw ay insecure, na-feed ito, lalo siya lumalala. Nang lumalala. Yung depression mo, yung mababang pagtingin sa sarili mo, at nagiging anxious ka sa mga bagay. Insecurity ang nagpapakain, ang pagkain itong mga to. At madalas ito nag-lead sa ating pagkakasakit. See? Parang sa tingin mo, ang mga bagay na spiritual ay walang kinalaman sa physical mo. Pero ang mga bagay na iniisip mo, na nasa isipan mo, nagpuproduce ng chemical sa katawan mo para ikaw ay manghina at magkasakit. Amen. Insecurities develop when we compare ourselves to others and feel less than. Nadidevelop itong masigit na lumalaki, itong insecurity kapag kinukumpara mo na ang sarili mo sa iba. Right? Kapag tinitignan mo sila, bakit sila ganun? Ba't ako ganito? Right? Na-insecure ka sa kanila. Right? Lagi na lang silang ganun. Ba't ako ganito? Mag-question yan sa kahit na sa pananampalataya mo sa Panginoon. Gagamitin yan ng kaaway, right? Para i-feed ka ng i-feed ng mga kasinungalingan sa isipan mo. Na pawang hindi totoo at tatanggapin mo at yun yung nangyayari sa buhay mo. Insecurity can be cured by being established in who you are in Christ. Ang insecurity na ito ay mapagtatagumpayan mo kung ikaw ay mai-establish sa identity mo kay Kristo Jesus. Because believe it or not, lahat ng tao ay believe. Naniniwala ako kahit ang mayayaman may insecurity. Kasi kung in-compare nila ang kanilang sarili kaysa sa iba, mayroong mga tao din na mas nakahihigit sa kanila. Maaaring marami silang mga tao na nahihigitan, pero kapag kinumpare na nila sarili nila sa ibang mga tao din, meron ding mga tao na nakahihigit sa kanila. So, somewhere, insecure pa rin. Ang insecurity ay nagagamot lamang o napagtatagumpayan kung tayo ay established sa kung sino tayo kay Kristo Jesus. Amen. Ang mga mananampalataya, ang ating security o katatagan o boldness ay wala sa ating identity. Never na dapat magmula sa iyong identity kung sino ka, sino ang mga magulang mo, saan ka lumaki, anong napag-aralan mo, saan ka nakatira, na klase ng bahay, hindi dapat yun nakabasihan ng security mo o ng boldness mo bilang Kristiyano.
Ang boldness mo, ang security mo, ang confidence mo ay nanggagaling sa kung sino ka kay Kristo Jesus. Amen. I am who you say I am. Amen. I am chosen. I'm not forsaken. I am who you say I am. Amen. You are for me, not against me. I am who you say I am. Doon mo madidevelop ang security mo. Nagiging secure ka. Nagiging matibay ka. Amen. Nagkakaroon ka ng boldness na tumayo kahit na doon sa mga may degree sa harapan mo. Kasi ang identity mo ay hindi base sa napag-aralan mo. Amen po ba? Amen. But the enemy wants you to feel insecure. Kasi ang insecurity ay mag-i-intimidate sa'yo. May gagawin ng Panginoon sa buhay mo kung ikaw ay insecure, wala kang boldness, hindi mo magagawa. Insecure ka kasi. Hindi mo alam kung kaya mo bang gawin ito. Right? Narito pa po ba kayo? Don't let the enemy or the devil tell you that you are unloved. Huwag niyong pabayaan ang kaaway. Kasabihin ko na sa inyo ito, hindi lang Sunday. At sana, dalangin ko, na bukas, hanggang Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, mag-ring sa inyo ito. Na huwag niyong pabayaan. Na bulungan kayo ng kaaway na hindi, walang nagmamahal sa iyo. Hindi ka mahal ng Diyos. Right? Wala nang mangyari sa buhay mo. Right? Amen. Huwag niyong pabayaan ang kaaway na magsalita. Pag nakakarinig kayo sa isipan ninyo ng gano'n, tinig ng kaaway yun. Hindi mula sa Diyos. Don't let the devil tell you that you are unloved or not good enough. See, wala ka talagang mararating. You're not good enough. You will never be good enough. Right? Don't let the enemy tell you that. You are God's handiwork. Believe that I am the workmanship of God. I am fearfully and wonderfully made. Amen. Lingunin mo katabi mo at encourage mo ng konti. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Eh, hindi ganyan yung sitwasyon ko eh. You're not defined by your situation. You're defined by the Word of God. You are God's handiwork, and in Christ you're not only good enough. Right? We are more than conquerors through Him. Hindi ka lamang good enough, but you are more than a conqueror through Him who loves us. Amen. I love this quotation that I'm quoting so many years. You know, about patungkol sa ating identity kay Kristo Jesus. When people lose sight of who they are, that is when they begin to fail. Kapag nawala na sa iyo yung who you are in Christ, you lose sight of who you are in Christ. That is when you begin to fail. The enemy will sneak into your life at bibigyan ka niya ng insecurity, depression, anxieties, negative thoughts na magpapahina maging sa katawan mo at magpapahina sa courage mo. Right? Na magpatuloy na umusad kasama ng Diyos to conquer new lands, to grow in Christ. Ay, yun yung magpapahina sa iyo. The enemy does that. No wonder na mayroong mga Kristiyano na namumuhay sa ganitong pagtatagumpay. May mga Kristiyano na parehas naman ang binili ni Jesus. Parehas naman ang nandiyan sa lamesa na inilagay. Hindi nagtangi, pero parehas. Binigay na yung salvation, deliverance, grace, favor, blessing. Nilagay ni Jesus lahat. Right? Pero bakit yung iba mga Kristiyano ay nararanasan ito, ang iba hindi? Right? It has to do with how do you receive the Word of God on your life? Paano mo ito tinatanggap ang salita ng Diyos? I am who God says I am. And then you stand firm on what you believe about God, about who you are. And don't let the enemy talk you out of your identity in Christ.
Amen? Amen. I pray na itong mensaheng ito hindi lamang manatili na Sunday. Ang dalangin ko na bukas, mag-ring ito sa isipan ninyo. Number 4, ito gustong-gusto ko to. Number 4 na nais mangyari ng kaaway sa buhay mo. Alam niyo kung ano? For you to avoid the church. Ay, avoid mo yung church. Okay? Huwag ka nang umattend ng church. Yun yung gustong-gustong mangyari ng kaaway sa buhay mo. Kung hindi siya makakapasok sa pamagitan na halimbawa ng ikaw ay ma-attend kada Sunday, ikaw hindi siya nakapasok dahilan sa nananampalataya ka, hindi nakapasok ang enemy sa pamagitan ng doubt, fear, right? Kasi malakas ang iyong pananampalataya at hindi ka din insecure sa iyong insecurity. Right? Ang gagawin ng kaaway sa buhay mo, huwag ka na umattend ng church. Ang dami dyan online. Right? For you to avoid church. May binanggit akong mensahe noong mga, I don't remember exactly kung anong day, but 3 things that could knock you out of your place, kung naaalala ninyo. 3 things that could knock you out of your place. Number 1 is confusion. Number 2, dishonor. And number 3, offense. Itong mga tatlong bagay na ito, pag tumatayo ka sa place mo, kapag ikaw ay na-confuse na, right? The enemy can try to knock you out of your place when you get into confusion. Pag na-confuse ka na, ibig sabihin, kung ano na, yung dati mong pinaniniwalaan, ay naku-confuse ka kung totoo pa nga ba. Okay? At sa panahon natin sa ngayon, maraming confusion ang nangyayari. Sa body of Christ, merong mga mananampalataya na nagka-question ng ganito. Bakit nangyari sa ganito? Tinatawag pa namang pastor. Right? Minsan doon nagsisneak yung confusion. Totoo nga ba? Nasusundan pa po ba ninyo ako? The enemy uses things like negative thoughts, questions, to make you doubt God's Word. Sa pamagitan ng pagko-confuse sa'yo or questions na i-raise niya sa isipan mo. Kung tayo ay hindi established at tayo ay hindi planted in a local church, kaya yun yung kahalagahan. Kapag ikaw ay connected and planted, tingnan natin ito ang Psalms 92, verse 13 to 15. Those who are planted in the house of the Lord. Planted. Everybody say planted. Ibig sabihin ng planted sa church, nagtitake root. Amen. Hindi ka lang nag-a-attend. Attend ako kailan ko gusto. Right? Narito pa po ba kayo? Dapat ikaw ay planted, itinanim. Pag tinatanim ka, nagkakaugat. Right? Ang ibig sabihin nito, ang buhay ng church na kung saan naroon ka, ay nananalaytay sa'yo. Ang teaching nito, okay, titingin kanina pa man ha? Ang teaching nito ng pastor mo ay nananalaytay sa'yo. Right? Nagiging kabahagi ng sistema mo. Why? Because you are planted in that church. At doon ka tumitibay, lumalago, at doon ka rin magkakaroon ng bunga. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Church yan siya. Right? They shall bear fruit in old age. Kasi planted ka. Amen. Hindi nangangahulugan na ikaw ay dumadalo sa isang church ay planted ka na. Pag nag-take root ka doon sa church na yon, uulitin ko ulit, ang anointing ng church, ang mensahe ng pastor mo, nananalaytay sa sistema mo. Yun ang nakikita sa buhay mo, hindi iba. Bakit yung iba, pastor? Baka hindi planted. Baka nag-church lang, hindi talaga konektado ang heart. Kasi kung planted ka,
That is a heart-to-heart connection between you, God, and your man of God. Bakit iba, pastor, yung turo? Eh, baka hindi planted sa church. Amen. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the house or in the courts of our God. They shall bear fruit even, or they shall flourish. Magpo-flourish sila, lalago. Makikita. Amen. Ang puso ba ay konektado? Nakikinig ba sa'yo? At hindi lang nakikinig. Ino-honor ka ba? Pinaparangalan ba ang sinasabi mo? O mas madaming pinaniniwala ang iba? Praise the Lord. Sabi ko na, hindi na muna doon eh. The more uninvolved you become with the body of Christ, yun yung gustong gawin ng kaaway sa buhay natin, na mawala tayo sa church. Because the more uninvolved you become with the body of Christ, the church, the easier for you to be lured away from the truth. Kapag nawala ka sa church, napakadali sa'yo. Right? Pagka hindi ka planted sa church, halimbawa, kahit na nga yung planted sa church, nangyari na offend, so hindi na dumalo, yan, dyan na sila madali na i-hook ng kaaway. Halika, dito ka na lang. Trabaho ka. O kaya ito gawin mo. Right? Dito ka sa kabilang church. Mas magaganda ang music, praise and worship din doon. Right? Maraming mga tao doon, mas mahingaman. Ang kotse lahat. Right? Narito pa po ba tayo? It's easy to follow Jesus in a world that doesn't. Sa mundong ito na ginagalawan natin, medyo mahirap sumunod sa Panginoong Jesus kung ang pagsunod kay Jesus ang pag-uusapan. Kasi ang mundong itong ginagalawan natin, hindi ito sumusunod kay Jesus. Sinusunod niya ng espiritu ng mundo. Kung ano yung trend ng mundo, yan yung susundin yan. Kaya kapag susunod ka kay Jesus, sa generation na ito, parang pasalungat ang agos mo. Halimbawa, nagtatrabaho ka, sumusunod ka kay Jesus, meron kang integrity sa salita mo. Right? Hindi ka nakikipag-compromise sa ginagawa nila. Pag niyaya kang inuman, tumatayo ka na, hindi. Hindi ako yan. Right? Tumatayo ka, mahirap yun. Kasi kakantsawan ka nila, para ka namang holier than thou. Ang banal-banal mo naman. Konti lang naman yan eh. Right? Mahirap. Amen. Mahirap na tumayo sa Panginoong Jesus kung sinusunod mo si Jesus na hindi ka ma-offend at hindi ka magsasalita ng laban sa iyong mga kapatiran. Kasi pagkausap mo na yung mga kaibigan mo, kahit na hindi mga Kristiyano, pag pinag-usapan ninyo yung mga kasama niyo sa church. Narito po ba kayo? Kahit hindi mga, dahil kaibigan mo, hindi mananampalataya, pag-uusapan ninyo yung kasama ninyo sa church. When we leave the community we were made for, na kung saan tayo inilikha ng Panginoon, we are most likely to be devoured. Praise the Lord. Reasons why we need church. 4 na reason na bibigay ko sa inyo bakit why we need church. Number 1, we need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Believe it or not, kailangan ko kayo. I need you, you need one another. Right? Dapat tayo lumago doon sa pagkaunawa na tayo ay iisang katawan. Na hindi lamang tayo dumadalo ng church kada Sunday. Dapat nating ma-realize na tayo ay walang paborito sa grupo. Right? Na lahat ng mga kapatiran ay kapatiran. Pero may sinasabi din naman ang Biblia na huwag papakisamahan ng mga taong ganito ang, right? Pero kapatiran mo yan. Handa kang ipanalangin, tulungan ko kailangan. Amen? Sapagkat tinuturing mo na kapwa kapatid sa Panginoon.
binili ng parehas na dugo ng Panginoong Jesus. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Sa PPT, the Passion Translation, discovering creative ways to encourage one another and to motivate them toward acts of compassion, doing beautiful works as expression of love. This is not the time, ito yung alam natin, this is not the time to pull away and neglect meeting together as some have formed the habit of doing. Right? Nasanay na sila. Ay, na huwag na mag-church. Or padating-dating lang ng church kung kailan gusto. Huwag daw tayo mag-develop ng habit na gano'n. But, habit of doing because we need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Everybody say, we need each other. Merong sapat na supply ang bawat isa sa atin na magbibigay na supply para sa bawat isa. Number 2, why do we need church? We need opportunities to discover our spiritual gifts. Every one of us has received a gift. Meron tayo dapat opportunity na ma-develop yung gift mo. Right? Sabihin mo sa katabi mo, meron kang gift. Right? Ang bawat isa sa atin ay merong kaloob sa iglesia na magagamit ito, na hinihintay ka lang baka. Right? Amen. Kaya lang, again, ang problema, ang tanong, connected ba? Willing ba na maging kabahagi sapagkat connected, planted in the house of the Lord? Hindi lamang tinuturing ang church na kumbaga, pag maayos ang lahat, okay, wala sa church. Pag medyo, Lord, kailangan kong prayer, Lord. Kailangan kong trabaho, Lord. Punta ako church. Ay, hindi lang yun. But we want to be a blessing to the body of Christ. Amen? Nanais din natin magamit ang ating kaloob. Every one of us has received a gift, and God wants us to unwrap the gift and use it to help others know Him, know Jesus, and grow in Him. We discover that gift within the body. Madidiscover mo ang gift mo sa church. Amen. Alam niyo po ba kung kailan na-discover ni Kobe Bryant ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball? Alam niyo kung kailan? Nung siya ay mag-umpisa na maglaro ng basketball. Meron ako narinig si Katy Perry daw. Sikat ba yun? Kung kailan niya na-develop yung kanyang galing sa pagkanta? Nung siya ay nag-umpisang kumanta. Alam niyo kung kailan niyo mati-develop ang inyong mga kaloob? Kapag ito ay inumpisahan niyong gamitin. Amen. At hindi ninyo madidiscover yan kung hindi ninyo ipapagamit sa church. Bakit natin kailangan ng church? Why do we need church? Because we need authority. Sa pamamagitan ng church or through the church authority, through the church authority structure, we can test and see what's of God and what is not when we can't tell on our own. So dito, kapag out of church ka, madali kang may lure away from the truth. Sa church, may establish ka. Malalaman mo kung ano yung teaching. Pag establish ka sa church, planted ka sa church, meron ka mang marinig na maling katuruan o maaaring sounds okay na katuruan, pero kung ikaw ay established sa church mo, madidetermine mo kung tama ba ito o mali. Right? Mas maririnig mo yung tinig ng Diyos ng pagwawarn sa buhay mo kung ikaw ay planted sa iglesyang alam mo at pinaniniwalaan mo na sound doctrine ang itinuturo. Amen. So kung halimbawa ang isang church, isang iglesia, alam mo na hindi sound doctrine, ang tanong ko dyan, ba't ka nandiyan dyan? Ba't ka nananatili dyan? Hindi pala sound doctrine yan.
Right? Pero kung tayo ay alam natin na sound doctrine na itinuturo ng ating pastor, right, bakit hindi natin i-embrace? Amen. At ito yung magiging protection mo laban doon sa mga false doctrine. Everybody say, I need authority. Kailangan natin ng authority sa buhay natin. Ang tatanong ko sa inyo, sino ang authority sa buhay ninyo? Tao. Maliban sa Panginoon, maliban sa salita ng Diyos. Meron ba kayong kinikilala na authority sa buhay niyo? Na parang covering ninyo? Na parang kung meron kayo, halimbawa, kung meron kayong gustong malaman at naku-confuse kayo sa isang bagay, isang tao na malalapitan ninyo na makakapagbigay sa inyo ng tamang advice? O na binavalue ninyo yung salita? Right? Authority. Nadidevelop din yan sa structure ng church. Matthew chapter 9 verse 36, but when Jesus saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd. So ang mga tao na walang pastor o nagpapastor sa kanila, o walang taong authority sa buhay nila, scattered. Weary. Hindi alam ang gagawin. Amen. Merong mga halimbawa sa isang pamilya. Pagka sa isang pamilya, ang tatay ay hindi tumayong authority, alam na alam mo na itong mga batang ito ay hindi alam kung anong gagawin. Confused. Kasi walang tumatayong authority. Walang nagli-lead. Hindi alam ang gagawin. Kapag nag-rise ang isyong ganito, ang kailangan gawin ng ganito, hindi lang alam kung anong gagawin. So ang nangyayari, we can be easily devoured. Ang kaaway ang siyang nakakagawa kasi walang tumatayong authority. Right? Dito pumapasok ang totoong tinatawag na leadership. Na hindi lamang sa titulo o sa pangalan. Dito mo ngayon, kapag ganito na nangyayari, you have to stand for your family as the authority. Paano mo gagawin yon? Of course, ang una, sa panalangin. You cover them in prayer. Amen? But you should have the wisdom of God to know what to do in any given situation. Right? Meron kang kaalaman sa Panginoon na magmumula kung ano ang gagawin. Amen. I've seen so many things in the body of Christ na nangyayari sa mga kapatiran dahil lamang sa lack of leadership. Na kung iti-trace mo kung bakit nangyayari ito, kasi wala itong nangunguna sa kanila. Sa bahay nila, walang tumatayo na isang authority. Amen. Number 4, why do we need church? Because we need the truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I am delayed, sabi ni Paul kay Timothy, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the what? In the house of God, church yan siya, in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang church ay pillar. Yung mga posting yan, nag-hold yan siya ng third floor. Yung mga poste. Ang church, pillar and ground of the truth. Dapat tayo yung pillar, ang iglesia, ang nag-hold ng katotohanan sa mundong ito. Alam niyo po ba na kapag nag-rapture, right? Ang mundong ito ay madideceive kasi wala ng katotohanan na dinadala ng iglesia. Wala na yung mga tunay na mga mananampalataya na humahawak sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang tao ay mag-create ng kanilang sariling version ng katotohanan. Pero ang iglesia ang dapat na siyang nag-hold ng truth. Amen. Kaya dapat ikaw ay planted in the house of God for you to be established in the truth. Kasi kung hindi ka established in the truth, you will be deceived.
At ang enemy ay nais niya na ihiwalay ka sa church. Kasi this is, dito mo matatagpuan ang katotohanan. And that is also, I think, one of the reasons why you should pray for your pastor. Ipanalangin din ninyo ang pastor ninyo na maglabas siya ng katotohanan. Amen. Right? Na accurate yung ilalabas niya. Sound doctrine. Hindi lamang yung kukutsain siya. Titingnan yung mga pagkakamali niya. But you should pray. Pupunta ako sa ikalima na nais ng kaaway na mangyari sa buhay mo. Number 5 is for you to be led astray or to be deceived. Madaya. Ito na yung deception na binabanggit ko sa inyo kanina. Deception is simply tricking someone into believing someone that is not true. Yun yung deception. Paniniwala sa isang bagay na akala mo totoo pero hindi pala totoo. Right? What makes it deception is because whatever it is you are believing or even experiencing appears real or authentic, but it is not. Right? Deception. Halimbawa sa kahit na ito ay common sa mundo na ginagalawan natin, sa gender identity, for example. Someone is being deceived is he or she believing that she or she, halimbawa lalaki, naniniwala siya na siya ay babae, ay deceived siya, right? Deceived siya ito believing na gano'n siya. At ang mundo ay feed sa iyo yan. Na ikaw ang magde-decision yan. Right? I-feed ng mundo yan. Kapag nadideceive ka, akala mo ito'y totoo, pero ang totoo ay ang salita ng Diyos. Amen? Ganon din naman ang babae, naniniwala siya na siguro nagkamali lang si Lord o si Lord sa akin na lalaki talaga ako pero nasa katawang babae. No, sa tingin ninyo ang Diyos magkakamali. Ay, ano yung nararamdaman ko, pastor? Isang pagpapaliwanag ng isang pastor diyan na kaibigan ko, sabi niya, yung mga kalalakihan minsan nakakapag-develop sila na parang pag-aasta ay parang, alam mo, parang feminine. Kasi mas higit yung na-adapt nilang genes from the mother side. Kaya mag-aasta sila, asta lang yon. Mag-aasta sila parang malambot. Kasi mas ang genes, genetically speaking, yun yung major na genes na na-acquire nila. Right? Maraming mga ganyang cases sa Bible school, kahit Bible school, na medyo hindi manly ang dating. Pero may mga asawa. Pero kapag ito ay na-feed ng mundo, na ganyan ka, ikaw ang magde-decide talaga niyan. At kung hindi mo ipapangaral ang katotohanan, ano nga nangyari? Right? Minsan may narinig ako, sasabihin ko lang sa inyo to may narinig ako minsan, na ganito, kung ganyan talaga siya bakit? Ganyan talaga siya. Sumagot ako ng medyo pagalit na. Dalawa lang yan. Either nilikha ng Diyos, babae, o lalaki. Anong ganyan talaga? Merong gitna? Right? Ang tawag dyan, deception. Kasinungalingan. Na tinatanggap natin sa church. Amen. Na kahit na minsan tayo sa church, kulang din sa kaalaman. Na dapat, kapag may nakikita ka ng ganyan, huwag mo nang i-feed ang kaisipan. Ituro mo ang katotohanan. Hindi ko tatapusin itong sa deception, but I want you to, gusto ko lang iparating sa inyo ito. I believe one of the most influential entity sa generation natin sa ngayon that shapes the mind of our youth, other than the internet, is our schools. Dito ako papasok. Deception din ito. Naniniwala ako na sa kapanahunan natin sa ngayon ang humuhubog sa kaisipan ng ating mga kabataan, maliban sa internet, ay ang ating mga eskwelahan. Right? At based on a study, base sa pag-aaral ng isang one of the most successful campus reaching ministry dito sa bansa natin, at church din itong malaki, na meron silang campus ministry, meron silang nakalagay na why we reach, base sa kanilang pag-aaral, why reach campuses. Bakit kailangan abutin ang mga campus? Bakit tayo kailangan mag-minister doon sa mga campuses?
Number one, because the future leaders of our society are in our campuses. Yung future leader nasa campus. Nandiyan dyan yan. Number two, major movements start in campus. Mga major movement na nagsistart sa campus. Number three, the majority of people who become Christians do so as students. Majority ng mga Christian na nabu-born again nasa campuses. Ayon sa kanilang pag-aaral. Number four, international students impact their nation. Kapag ang isang mag-aaral ay nag-aaral sa ibang bansa, pagbalik niya sa bansa niya, naki-impact niya yung sarili niyang bansa. And number five, ito yung nais kong ipaabot sa inyo. The values on campus become the values in society. Bakit kailangan natin abutin ang campuses? Kasi ang campus, ang value na ito sa campus, values nito ay nagiging value ng society. So ang ibig sabihin sa Tagalog, kung ano ang tinuturo sa mga eskwelahan ay siyang humuhubog sa values ng society natin. Right? Kung ano ang natututunan sa loob ng eskwelahan ay nagiging basihan o pamantayan ng ugali o asal ng mga kabataan. At kung ano ang sa eskwelahan ay sinasabing totoo ay nagiging basihan ng katotohanan para sa mga kabataan. Bakit ko sinasabi ito? Kasi source siya ng maaaring paghubog sa kaisipan ng ating kabataan upang mahubog sila sa espiritu ng mundo o karunungan ng mundo nang wala sa salita ng Diyos. So sinasabi ko ito sa atin para ating maipanalangin din ang ating mga eskwelahan. Amen. Na ang maituro sa eskwelahan ay ang katotohanan. At ang influence sa eskwelahan, at least sa mga eskwelahan na kung saan kabilang yung mga anak ninyo. Panalangin din ninyo ang mga teacher, ang mga subjects at ang itinuturo sa kanila. Amen po ba? Narito pa po ba kayo? At ipinalangin ninyo sa eskwelahan ang influence, godly influence sa eskwelahan. Na makuha, na ang eskwelahang ito ay maging mabuting halimbawa at maimpluwensyahan ang inyong mga anak, pamangkin, apo, o sino man yan sa loob ng eskwelahan. Right? Na ang katotohanan, ang kanilang matutunan at sila ay mailapit sa mga tao o sa mga kaibigan na makakatulong sa kanila at ilayo sila sa mga tao na maglalayo at magdudumi at magdideceive sa kanilang mga kaisipan. Amen. Narito pa po ba tayo? So ilan sa mga bagay na nais na mangyari ng kaaway sa buhay natin. Maging insecure tayo, for you to doubt, fear, hindi natin tayuan o maging established sa ating identity sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Tayo ay mawalay sa church kasi kailangan natin ang iglesia na siyang kung saan pillar and ground of truth. Kailangan natin ang isa't isa na tayo ay dapat na maitanim sa church. Amen po ba? At nais ng kaaway na tayo ay ma-deceive. Kakibat din yan o halos katulad ng pang-apat. Tayo ay ma-deceive. At isa sa mga deceptions na ito ang nabanggit. Subalit hindi ito ang kabuuan ng deception, ang point na ito. Next week, itutuloy natin ito.